Salamat po. Maraming salamat po. Alin ba tama dyan? Meron. Alin ba tama? Yun? Parehas lang po. Ilan minuto? Parehas Okay lang na ba? po. Okay, good. Sabi mo kanina, buti pa si Pablo bidang-bida sa akin. Ay, mabuti pa si Apostol Pablo, bidang-bida kay Mr. Soriano. Bakit? Sa'yo ba hindi bida si Pablo? Hindi namin din kalaban si Pablo. Hindi namin kalaban. Lalo na ang Diyos. Higit po ang Diyos. Hindi ka tutol kay Pablo. Galasa 1:8 at 9. Maski man mga Apostol, propeta. Ang tanong ko sa'yo, hindi ka tutol kay Pablo. Nung sabihin mong bidang, buti pa si Pablo, bidang-bida sa akin. Tutol ka ba kay Pablo o hindi? wala akong sinabing tutol. Kung magturo siya ng hiwalay sa Diyos, itatakwil namin siya. Pero wala naman siyang itinatakwil ang utos ng Diyos. Ayon. So wala namang record na may masamang tinuro si Pablo. Wala. Wala. Pabor naman si Pablo sa Diyos eh. Ayon. Babasahin ko uli ang Galacia 5:6. Sabi ito ni Pablo. Sabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Hindi, hindi ganun ang tanong ko. Sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabi hindi na tayo magpapatuli. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuli? Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabi hindi na tayo magpapatuli. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuli? Tama ba si Pablo nung sabihin niyang wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Wala po kami sinasabing bawal ang pagtutuli. Nagpapatuloy ka kami lahat eh. Hindi, hindi ganun ang tanong ko. Sumagot ka sa tanong ko. Tama ba si Pablo nang sabihin niya na wala ng kabuluhan ng pagtutuli? Hindi naman niya sinabi hindi na tayo magpapatuli. May sinabi ba siyang wag tayo magpatuli? Hindi ganun ang tanong ko. Wala naman akong sinabing huwag kang magpatuli eh. Babaho ka pag di ka nagpatuli. Maniwala ka sa akin. Ang tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na ang pagtutuli walang kabuluhan? Tama, dahil hindi naman kaligtasan ang pinag-usapan eh. Pag sa tao, importante matuli ang lalaki. Pero pag sa kaligtasan ng pinag-usapan, hindi na kailangan ng pagtutuli. Ang pagtutuli ba ay walang kinalaman sa kaligtasan? Wala. Wala. Hindi na makapagliligtas. Roma 10:13. Ayan. So, wala nang kabuluhan ng pagtutuli dahil wala palang kinalaman sa kaligtasan eh, di ba? Pero hindi po tayo dapat lumabag sa utos. Sagutin mo tanong ko. Sabi mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan, so wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Wala akong sinabing walang kabulan. Walang kinalaman sa kaligtasan. Hindi ganun. Tinatanong ko sa'yo, sabi mo ang pagtutuli, wala nang kinalaman sa kaligtasan. Wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Tama si Pablo, tama ba? Wala naman kami sinabing mali si Pablo. May sinabi ba kami mali si Pablo? Hindi, sumagot ka, wag ganun ang pagsagot kapatid, paiwas ka ang pagsumagot eh. Ang tanong ko sa'yo,
tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Di ba? Sinagot na kita riyan. Ang sasagot mo lang naman, oo o hindi kapatid. Huwag kang matakot, di ka naman kakainin dyan Ang tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Dahil walang kinalaman sa kaligtasan, Brother Soriano. Pag personal, Tumagot ka ng oo o hindi. Tama ba si Pablo? Tama ba siya nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? wala nga kaming sinabing nagkamali si Pablo. Wala naman kami sinabing nagkamali si Pablo. Kinukumpirma ko nga sa iyo Huwag mo ubusin ng oras ko. Tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Pag si Pablo ang aming sinabi, ano bang ibig sabihin na wala kami itinurong mali si Pablo? Eh di tama. Sige, salamat. So, tama pala si Pablo nung sabihin niyang walang kabuluhan ng pagtutuli. Pero, tanong ko sa'yo, utos ba ng Diyos ang pagtutuli? Inutos ng Diyos kay Abraham. Ayan, inutos. Hindi ba yan tipan ng Diyos kay Abraham? Hindi ba yung pagtutuli utos ng Diyos kay Abraham, tipan? Kaya nga, di ba sinabi utos ka ng Diyos yan? Ang utos sa Diyos, hindi natin dapat mawalang bisa yan. Ayan, tipan ba yan ng Diyos? Tipan ba yan? Tipan yan kay Abraham, kapatid na Soriano. Ayan, salamat. Tipan yan kay Abraham. Sinira ba yan ni Kristo? Wala kaming nabasang sinira ni Kristo. Ikaw ba may nabasang sinira ni Kristo? Ang pagtutuli? Pakibasa. Babasahin ko sa'yo uli yung Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli. So, para kay Kristo, binago niya ba yung tipan ng Diyos na pagtutuli o hindi? Brother Soriano, ang ating pinag-usapan dito, hindi ba dapat ikay salungat na hindi dapat utos ang pagtutuli na? Kami po katulad kanina sinabi ko sa inyo, si Kristo nagpatuli, binasa niya, pinatutuhanan pa. Pero kapag kaligtasan ang pinag-usapan, hindi na kailangan ng tuli, gaya ni Tito. Di ba? Pero much better kung tuli ka. Hindi, ganito. Ang tanong ko sa'yo, kapatid, hindi ko naman sinasabi yung much better kung tuli ka. Hindi naman ang pinag-uusapan natin tayo Wala nang question sa atin yan. Tuli ka, tuli rin ako. Pwede kong patunayan yun, tuli ako. Pero, ang tanong ko sa'yo ganito, para wag maligaw yung nakikinig na audience, Ang sabi ni Pablo, nasabi mo, tama si Pablo, sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli, walang kabuluhan. Yan. Yun bang salita ni Pablo na sabi mo'y tama, na sa kay Kristo, ang pagtutuli, walang kabuluhan? Hindi ba ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng pagbabago? Kasi ang sabi ng Diyos magpapatuli yung binhi ni Abraham, tipan niya yun binasa mo kasi kanina yung 89 ng awit na ang sabi ng Diyos, ang kanyang tipan hindi niya sisirain. Talagang hindi niya sisirain yung tipan niya. Sinira ba yon ng Panginoon Kristo yung tipan sa pagtutuli? Kailanman ay walang sinisirang tipan si Pablo. Sa ngayon sa Biblia, maski si Yahshua o si Jesus. Walang sinisirang Ang tipan. tanong ko sa iyo, si Kristo ba, sinira niya ba yung tipan ng pagtutuli? Wala hong mabasang sinirang ang tipan ni Kristo. Walang mabasang kaya. Kung walang mababasang letra por letra, ano ang ibig sabihin ng salitang kay Kristo ang pagtutuli ay walang kabuluhan? Brother Soriano, ang pinag-usapan natin kaligtasan. Si Kristo tuli. Oo, alam na lahat yun.
Wag kang, alam mo kung sumagot ka, wala sa tanong eh. Pagka sa huwes, papagalitan ka ng huwes sa husgado, ang sagot mo wala sa tanong eh. Ang tanong ko sa'yo, yung nasa sitas ng Biblia, yan ang kaligtasan eh, yung salita ng Diyos eh. Ang pinag-uusapan natin kaligtasan, yung salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Ang tanong ko sa'yo, nung sabihin ni Pablo, na sabi mo'y tama naman si Pablo, kay Kristo, sabi ni Pablo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Binago ba ni Kristo yung tipan o hindi? Dito sa bagong tipan, sa Roma 2, 28, sasagutin ko, Brother Soriano, ha? Pablo rin po. Tinatanong ko sa'yo kung binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi. Kasi hindi kailangan magbasa ka ngayon, tapos na yung time mo ng pagbabasa. Ang dapat ngayon, sumagot ka sa tanong, binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi? Ang Galacia, sulat ni Pablo, sa laman ho pinag-usapan, may pagtutuling tinuturo si Pablo sa puso. Ang Hindi yung pagtutuli ng puso ang pinag-uusapan natin. Kay Kristo nga yung utos na yung pagtutuli ng puso eh. Ang tinatanong ko sa iyo, yung nasa 5:6 ng Galacia. Sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Tanong ko sa iyo, binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli? Kung si Kristo po ang tatanungin natin, sang-ayon sa sulat ni Pablo, kailanman hindi sumira si Kristo sa kautusan. 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Oh. Wala naman akong problema sa 5:17 ng Mateo eh. Ikaw ang may problema, kapatid eh. Ayaw mong umamin eh. Kaya lang nauubos ang oras ko diyan, ano? Alam na siguro ng tao yan eh, no? Winalang kabuluhan ni Kristo ang tipan sa pagtutuli. Ang kahulugan nun, ang inevitable conclusion doon, hindi na itinuro ni Kristo yung pagtutuli. Kaya nga hindi na napilit magpatuli, pati yung kanyang ministro na si Tito eh. Nasa Galacia 2:3, maging si Tito man nakasama ko, sabi ni Pablo, bagaman Grego ay hindi napilit na patuli. Ngayon, babago ako ng tanong. Sabi mo, kailangan ang pananampalataya manggaling sa Jerusalem. Hindi pwedeng manggaling sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Di ba yun ang sabi mo, kapatid? Oho. Yan. Ang tanong, pagka manggagaling ba sa Pilipinas, tiyak mali? Sinabi po ng Biblia na ang panggagalingan sa Lucas 24:47, ang pangangaral po tungkol sa pagsisisi at kaligtasan magmula sa Jerusalem. Oo, Ang natapos na yun. Huwag mo uubos ang oras. Ang tanong ko sa iyo ngayon. Sabi mo kasi, hindi mula sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Sabi mo yun eh. Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Tanong ko sa iyo, pag galing ba sa Pilipinas ang pangangaral, ibig sabihin agad mali? Hindi dapat tanggapin yun dahil hindi sabi sa Biblia, hindi naman magmumula sa Pilipinas sa pangangaral, sa Jerusalem. Ayon. So, pagkagaling sa Pilipinas, hindi dapat tanggapin kasi mali. Katulad sa akin, Brother Soriano, Pilipino ako, nandito ngayon sa Pilipinas. Kung sakaling may mga araman, dapat ang hahanapin nila yung may background na nagmumula at nanggaling sa Jerusalem. Yun ang katotohanan. Ayon. Ngayon, tanong. Ganito ang tanong. Yung pananampalataya mo galing sa Jerusalem. Tama? Oo, doon magmumula. Maski ang aral, lahat. Ayan. Kailan nag-umpisa yan? Kailan niya nag-umpisa, kapatid? Ito ang aming grupo, mga kapatid. Umanid lang po ako. Oo nga, hindi. Yung nanggaling sa Jerusalem, yung inaniban mo sa Jerusalem, kailan nag-umpisa? Sangayon sa Almanac, kung di nakamali ako, Almanac ha, isang aklat ito, ang pound, kung kailan nagsimula si Abraham at Moses, yun po ang pinanggalingan at pinagmula ng aming panampalataya. Yun po ang panahon na yun. Yung panahon ng galing sa kay Moises kay Abraham. Oo. So, nasakop na yan ang bagong tipan, kapatid. Sako po, ang bagong tipan. Ayan, kung sakop yan ang bagong tipan, saan mo mababasa sa bagong tipan yung pangalan nyo na remnant
Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah. May mababasa ka ba sa Bagong Tipan na remnant? Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Katulad na sinabi ko sa inyo, ang grupo po ng Hebrew po, aaminin ko sa inyo ang totoo, hindi po kami ngayon yung nakasulat sa Biblia, stricto dyan, kundi yung katangian ng totoong iglesia ay dapat makita. Hindi po yung... So, Kasi inaamin ang mo ba, kapatid, na hindi nakasulat sa Biblia yung remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Inaamin mo hindi nakasulat sa Biblia yon. Kabuhan, makikita ho. Dito sa 9 ng Horoma, ang talatay 27. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Doon po kami lumakip. Si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Yan po Walang lamang. galang naman po. Tapos na po ang oras. Tapos na po. Sunod naman po si Brother Eli Soriano po.